Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po sa ating lahat. Mag-umpisa po tayo sa ating pagpupuri sa Diyos sa isang papuring awit sa page 83 po, Everybody Ought to Know. Umpisahan po natin ang magpuri sa atin. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the light He's the fairest of ten thousand. The one who Ngayon po, inihiling po na tayo tumayo at hilingin po natin kay Brother Anthony ang ating pang-opening prayer. Sige po, tayo po yung manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan, kami po ay lubos pong nagpupuri at sumasamba sa inyo. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa napakabiyayang oras po na ipinagkalob niyo po sa amin upang aming pong ganapin at masaksihan ang pagsunod po ng aming mga kapatid, mga bagong, mga kumilala sa aming Panginoong Sus bilang kanila pong pagpapahayag ng kanila pong pananampalataya at pagsunod sa kanila pong bautismo. Maraming salamat po, Ama, sa oras pong ito at patuloy po naming hinihiling ang pangunguna po ninyo sa pamamagitan po ng inyo pong banal na Espiritu. At patuloy po naming dalangin ang inyo pong anak na itatayo sa pagpapahayag po ng inyo pong mga salita. Kayo po ang magkaloob ng katalinuhan po sa Kanya. Lalo tigit, Ama, ay nilalapit po namin sa inyo ang aming mga kapatid na susunod po sa bautismo, naway pangunahan niyo po sila, patnubayan niyo po sila, at nawa po, Ama, ay ang oras pong ito ay punuin po ninyo ng pagpapala pong nanggagaling po sa inyo. Maraming salamat po, Ama, at ito pong lahat ay aming isinasamo at idinadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Ngayon naman po, hilingin po natin kay Sister Mayang ang kanyang testimony. Bilis agad. Una sa lahat, magandang umaga po sa inyo.
Ayun po, ako, konti lang po sasabihin ko. Ako ba na naman? Nagpapasalamat po ako kay Lord. At lagi po niya po akong bine-bless. Ayun. Una ko po siyang nakilala, maikling kwento muna po pala. Sa bahay po kasi, doon po sa San Roque, lagi po silang nagba-Bible. Meron po kaming church. Yung nanay ko lang po ang laging nandoon. Ako nasa kwarto, ayoko lumabas. Sabi ko, andun naman si nanay, sila na lang. Sabi ko, bahala sila. Pagtapos na, tsaka po ako lalabas. Lagi po, minsan nakikinig, papasok sandali sa tenga, labas na po agad. Ayun po, nung minsan po, dumating, nung dito na po kami natira sa San Anton, si Ate Patring naman po, lagi po akong ini-invite. Sabi niya, Mayang, sabi mo, sasama ka. Ay, oo nga, nakalimutan ko lang, sandali. Puro ganun po, lagi dahilan. Pero gusto ko naman po talaga. Kaya lang, di ba parang, yung si Lord na po talaga yung naggumawa ng way para po talagang matuloy na po yung pag-attend ko po kila Ate Patring. Magluluto po akong hapunan. Wala po akong panahon. Doon po ako dadaan doon sa papunta ba kila sa likod nila Jerry. Bibili ako sa tindahan. Ano ba yung kinahanap mo? Magluluto akong hapunan, wala pa akong panog may Bible ngayon sabi nga na Ate Patring. Huwag ka nang bumili, meron ditong buntot ng bangus. Ay sabi ko, sige, iluluto ko muna bago ako pumunta dyan. Ayun, simula po nun, para matuloy na. Sabi ko, si God na talaga'y gumawa ng way para matuloy na yung pag-attend ko kila Ate Patring. Taon pong 2019, bago mag-COVID ata, o magko-COVID na yun. Ayun po. Nagpapasalamat po ako sa kanya at yung ako naman po yung nananampalataya talaga sa kanya, hindi naman po siya nawawala sa puso ko. Kaya lang po yung minsan po talagang may absent pag attend. Gawa po ng minsan yung aking pagtatrabaho, kailangan po ng panglusnis namin panggastos. Kaya minsan pag naman maluwag-luwag, talaga pong, tama na ilinis. Meron akong aatinan kahit alam na po ng mga nililinisan ko ng kuko, nagpe-pedicure, manicure po ako. Bakit? Saan ka pupunta? May Bible po kami ngayon. Sabi ko, Christian ka na ba? Siyempre naman, baka gusto mo sumama ka. Ginaya ko naman yung mga, kahit pabiro po, minsan yung pabiro po kasing ganon, ayun, nakakaaya ka rin po. Tulad po ni Ate Mau, sabi ko, Ate Mau, nagba-Bible ako, sama ka. Oo, ka naman. Di syempre, ayun, kaya po, ayun, si God na po yung gumagawa ng paraan para po sa, talaga na ako po, yung kalooban ko po ay maging para sa Kanya na. Ayun po. At nagpapasalamat din po ako na yung unti-unti po yung aking mga anak. Malay mo, isang araw, yung asawa ko na nandito na, di ba? Kahit ganun pong umiinom lagi. Pero nangako naman na po siya ng birthday ni Pia. Hindi na raw po iinom. Kaya lang, hindi lang madalas. Kinabukasan, uminom agad. Kaganina sabi niya, sabi ko, ano ba kayong niluluto mo na yan? Ano ka ako sa Bible? Sumama kaya ka ako. Sige, sana, sumama ka. Mukhang nagdalawang isip na naman. Malay mo po, sa susunod na makasama na siya. Ayun po, maraming pong salamat. Yun lang po. Maraming salamat po sa napaka-biyayang inspirational na mensahe po ng ating kapatid na Sister Mayang. Ngayon po, hilingin naman natin kay Brother Wilson ang pawanin po si Rosan nga po pala ay magbibigay din po ng kanyang testimony. Yung pong mga hindi nag-testimony, 30 minutes po kayo ilulubog. Mamaya. Joke lang po. Sige po, darako po tayo sa
iklian lang po natin yung ating pagbubulay dahil medyo mainit na rin po. Maka masakit na sa balat yung pag natin po sa tubig. Bagamat ang bautismo po ay isa sa mga tinatawag na utos ng ating Panginoon, at bagamat ito po ay hindi nakapagliligtas, ito po ay isang napakahalaga na pagpapasya sapagkat ito po ay inutos ng ating Panginoon. Sa Marcos 16 po, ganito po ang ating pong mababasa. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumampalataya ay mabautismohan, ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan." Ang magandang balita po, marahil ay ang bawat isa po sa atin ay maliwanag po sa atin kung ano po ang magandang balita. Ang magandang balita po ay nakasentro sa ating Panginoong Yesukristo, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Maliwanag po na binigyan diin ni Apostol Pablo ang katotohanan ito doon sa unang Korinto 15:1-4. Maliwanag din po na yaan ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sapagkat tayo pong lahat ay makasalanan, papunta tayo po sa walang hanggang kaparusahan. Hindi tayo maliligtas sa ating paggawa ng mabuti, hindi tayo maliligtas sa pagsapi o pag-anib sa anumang relihiyon. Makakamtan lang po natin ang ating kaligtasan sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yun po ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan natin. At ang ating pong iglesia, ang ating church, ay nakasentro po lagi tayo sa tinatawag po natin na good news, mabuting balita. Sapagkat walang ibang daan para po tayo ay makasumpong ng kaligtasan. At maliwanag po dito sa ating binasa na ang bawat sumasampalataya sa ating Panginoon ay inuutos ng Panginoon na siya ay magpabautismo. Kaya po, isang napakahalagang desisyon po yung bautismo. Bagamat dito sa Marcos 16, tila kaakibat ang kaligtasan, pero hindi po nakakaligtas ang bautismo. Ang pagsunod sa bautismo ay tanda ng pagmamahal natin sa Panginoon. At yun po ang isang napakahalaga na pagpapasya. Pagkatapos nating sumampalataya, ninanais ng Panginoon na tayo po ay sumunod sa bautismo. Alam natin kung ano ang ibig sabihin ng bautismo. Ito'y galing sa Latin word na ang ibig sabihin ay baptizo, to dip, to ilubog. Kaya po inilulubog sapagkat ito ay naglalarawan sa ating espiritual na naging kalagayan, na tayo ngayon ay namatay na sa ating mga kasalanan, at yung pag-ahon na sa tubig, yun yung bagong buhay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Pero hindi po natatapos ang ating buhay na nasa Panginoong Diyos sa bautismo. Baptism is not the end. Baptism is the beginning. Ang bautismo yun ang pasimula ng pamumuhay na kasama mo ang Diyos. Ito'y pasimula ng pamumuhay ng bagong buhay na hiwalay sa kasalanan at tungo sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga rin po na ng isang katanungan, after ng baptism, what? Pagkatapos po ng bautismo, ano? Ano ang mga susunod na ninanais ng Panginoong Diyos sa buhay natin?
pagkatapos natin sumampalataya, pagkatapos nating mabautismohan? Una po, nais ng Panginoon na tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Lumago sa ating relasyon sa Panginoong Diyos. Kaya nga sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 18, sinasabi roon na lumago kayo, magsilago kayo, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yun ang nais po ng Panginoon. After ng baptism, after na tinanggap natin siya, after na tayo sumunod sa bautismo, nais ng Panginoon na tayo ay lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Lumago sa pananampalataya, lumago sa relasyon po natin sa Panginoong Diyos. Tandaan natin ang salitang lumago o paglago, ito'y salita na nagpapatunay na may buhay. Sapagkat ang tao na wala kay Jesus, sinasabi po ng banal na kasulatan na siya ay patay. He is alive physically, but he is spiritually dead. Efeso chapter 2 verse 1. At ang bagong buhay na ito ay matatamo mo lang sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya yung pag-ahon mo, yun yung larawan ng bagong buhay na mayroong ka. At yung bagong buhay na yon, kailangan po yon na lumago. Tandaan natin, kailanman ang isang bagay na patay o ang isang bagay na walang buhay, kailanman hindi niya mararanasan yung paglago. Sa mga halaman, minsan may nakakapik. Makikita mo yung halaman, ngayon pala siya ay plastic. Hindi siya lalago kahit diligan mo siya ng diligan. Subalit, ang bawat tunay na sumampalataya sa Panginoon, siya ay may bagong buhay. At ang bagong buhay na ito, kailangan itong lumago. Ngayon, ang tanong, paano po ito lalago? Ayon sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 2, sabi po roon, bilang isang sanggol, as a newborn babes, desire the sincere milk of the Word. Napakahalaga po pagkatapos natin na sumampalataya at pagkatapos natin na mabautismuhan, napakahalaga po na sanayin natin ang ating bagong buhay sa pagbabasa, pag-aaral ng Biblia. Bakit ko po nasabing sanayin? Kasi dati hindi mo naman sanay yon. At alam nyo po, sa aking karanasan, hindi po magaan na bagay ang lasain mo na ikaw ay magbasa ng Bible. Every genuine believer, meron siyang conviction o desire. Gusto niya. Pero napakahirap simulan. Una, dahil hindi ka sanay. Marami kang mga nakasanayan dati. Pagising mo sa umaga, parang hindi naman kasama sa buhay mo ang salita ng Diyos. Pero ngayon, kailangan mo ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, inialintulad siya sa isang purong gatas. Ang isa pong baby, kailangan niya ng gatas. Sapagkat yan ay pagkain niya. Kaya ang unang-una na marapat na gawin after na tayo po ay sumunod sa bautismo, sikapin natin na magkaroon tayo ng panahon sa pagbabasa ng Biblia. First, dapat meron kang Bible. At ang maganda sa panahon natin ngayon, pwede kang magkaroon ng Bible sa iyong cellphone. Marahil lahat tayo mayroong cellphone. Sa ating mga cellphone mayroong Bible. I-download mo lang. Pero ang mahalaga, sanayin mo sa buhay mo, sa loob
ng isang araw, huwag mong haayaan na hindi ka magbabasa ng Biblia. Sapagkat ayon dito sa sulat ni Pedro, ito ay kailangan mo sa iyong bagong buhay para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Although hindi po madali. Bakit? Kasi ayaw ng dyablo na magbabasa ka ng Bible. Kasi alam niya, pag nagbasa ka ng Biblia, magliliwanag ang iyong kaisipan, ang iyong puso, lubos mong makikilala ang Diyos, at lubos mong makikita kung gaano ka kamahal ng Diyos, makikita mo yung mga pangako ng Diyos na siyang magpapatibay sa iyong pananampalataya. Ayaw na ayaw po ng dyablo yon. Kaya nga lagi ko sinasabi, pagka magsisimula ka na magbabasa ng Biblia, maglalambitin na sa pilik mata mo ang dyablo. Anong ibig ko po sabihin? Bigla kang aantukin. Makakaramdam ka ng antok. Bakit po? Una, ang katawan na ito, ayaw din po niya ang mga bagay na espiritual. Ayaw niya yan. Pipigilan ng katawan mo, yung sarili mo, yung old nature mo. Pero sikapin mo. Kasi kailangan mo yan. Kita niyo yung mga baby? Pagka yung baby umiiyak, dalawang bagay lang po yan. Nagugutom or nagpupo. Kailangan po natin yan. Pagkatapos na tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, naligtas at sumunod sa bautismo, ang kailangan po natin ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sikapin natin sa araw-araw. Yung iba po, pagkagising nila, yung Bible na yung binubuklat nila. O kung minsan naman sa cellphone, minsan magpa-pop up na yung verses. Okay din po yon. Importante sa loob ng isang araw ay magbabasa ka ng Biblia sapagkat yan ang pagkain ng bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Physically, ilang beses po tayo kumain? Breakfast, snack, lunch, snack, dinner, midnight snack. Ang dami po, no? Sana ganun din po tayo sa spiritual. Pagbabasa ng Biblia. Pangalawa, hindi ko nakaabain, pananalangin. Pananalangin. Sabi ng mga matatandang mga ngaral, ang panalangin daw ang siyang parang paghinga ng ating espiritu. Parang breath. Kung yung katawan natin humihinga, yung spiritual natin, pagka ikaw ay nananalangin daw, para siyang humihinga. It is a sign of life. Isipin mo. Subukan nyo nga po. 1 minuto, huwag kayo huminga. Anong mangyayari? Manghihina ka. Dahil bababa yung oxygen mo. Bigla kang, di ba pagka yung, minsan yung mausok, yung nasosuffocate ka, parang manghihina ka. Ang isang Kristiyano na hindi mapanalanginin, mahina po siyang Kristiyano. Very weak siya, madali siyang mahulog sa tukso, madali siyang akayin ng dyablo. Panalangin. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. Hindi ibig sabihin nun na wala ka lang gagawin kundi manalangin. Ang ibig sabihin po nun, palagi, always, lagi tayong manalangin. Kasi ang panalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos. Pakikipag-usap sa Diyos. Yun po ang panalangin. Kaya yung communication, sa isang relationship, very important yung communication. Kahit magkaibigan lang kayo,
mag-asawa, magkasintahan, o anumang relasyon. Napakahalaga po ng communication. Kasi doon tumitibay yung relasyon. Ganon din po sa ating relasyon sa Panginoong Diyos. Kasi sa tuwing tayo po'y nagbabasa ng Biblia, ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Sa tuwing tayo naman ay nananalangin, tayo po yung nagsasalita sa Diyos. Hindi lang pagka may problema ka, hindi lang pagka may kailangan ka. Ang nais ng Diyos ay palagi po tayong tumawag sa Kanya, manalangin. Kaya po, sa aklat ng Mateo, nagturo ang Panginoon sa tamang pananalangin. Sabi niya, tumawag ka sa Ama, humingi ka ng tawad, humingi ka kung ano yung kailangan mo. At ang sabi, hingiin mo siya sa pangalan ng Panginoong Yesus. Prayer. The more you pray, the more you become strong in your faith. Panalangin. At syempre, pangatlo po, yung pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Yung pagdalo po ay, sabi sa Hebreo 10:25, sabi doon, huwag niyong kalimutan ang ating mga pagtitipon na ginagawa tulad ng iba. Kasi yung pagdalo po natin, yung fellowship, tinatawag na fellowship, binigay talaga ng Panginoong Diyos sa atin yan. Sabi nga, walang mabubuhay na nag-iisa. Kailangan natin po ang isa't isa. Kaya ang inalintulad po tayo sa baga, yung uling. Pagka yan ay sama-sama, maliyab. Pero kahit na gaano kaliyab po yan, pagka inihiwalay mo yung isa, unti-unti pong lalamig. Ganon din sa pananampalataya natin. Kapag ka nagkukulang tayo ng ating yung connection sa bawat isa, kanina yung connection sa Diyos, napakahalaga nun. Napakahalaga rin yung connection ng bawat isa po sa atin. Kahit gaano kalamig ang isang baga o uling, pag isinama mo siya doon sa mga nagliliyab, mag-iinit din ang kanyang pananampalataya. Magiging masikap siya. Lalago yung kanyang pananampalataya. Alam niyo po kasi kaya gusto ng Panginoon na lumago tayo sa pananampalataya. Dahil alam niya, in this world are many tribulation. Maraming pagsubok, maraming mga suliranin, no? Aktibo ang dyablo, mahina ang sarili natin. Tapos, very attractive ang mundo. Kung hindi tayo magiging strong, matatangay tayo. At hindi natin lubos na mararanasan ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Hindi mo mararanasan ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Alam niyo, meron ito true story po ito na nangyari sa ibang bansa. Merong isang babae siya, nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Pero nag-iisa siyang tagapagmana ng kanyang mga kamag-anak. Mayaman na mayaman. Billionaire po sila. Pero alam niyo po kung saan nakita yung babaeng ito. Matagal siyang hinahanap dahil mayaman na mayaman siya. Alam niyo kung saan po siya natagpuan? Sa garbage, sa mga basurahan. Doon siya umuwi, doon siya kumakain. Nakakaawa siya, no? Pero mayaman na mayaman siya. Marami pong believers na kung minsan ay anak siya ng Diyos, mayaman siya spiritually, but they live poorly because hindi siya lumago sa pananampalataya. Mga kapatid, napakahalaga po na after nito pong pagsunod natin sa bautismo, pagbasa ng Bible, manalangin, at sanayin natin na laging dumalo, unahin ang Panginoon.
sa lahat ng bagay. At mararanasan mo ang kabutihan, ang kagandahan loob ng Diyos. Although marami pa po ito, pero ito lang munang tatlong ito. No? Pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagdalo. Pagka yan po ay nasanayan mo, makikita mo. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Kahit ikaw ay mahirap, literally, pero ang magiging damdamin mo, mayaman ka, panatag ka, masaya ka, dahil lumago ka sa iyong pananampalataya. Kaya sa mga mababautismuhan po ngayon, naway tandaan natin ang tatlong ito. At sa mga nabautismuhan na, tignan nyo rin po, ito po ba ay tinaglay ninyo? Kung hindi pa huli. Pwede po natin simulan sa mga araw na ito. Basa ng Biblia, manalangin, at dumalo sa mga gawain ng Panginoon. Pag ikaw ay naging strong sa iyong faith, kahit malala ang karamdaman mo, kahit walang pera yung bulsa mo, no? Magiging mapayapa ka, kapatid. Pakiramdam mo ay mayaman ka. Bakit? Dahil alam mo, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Let us pray po. Ama, salamat po sa oras na pinagkaloob nyo. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan na iyo pong ipinaabot sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa po sa amin na sanayin ang aming mga sarili sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa pananalangin, at ganun din po sa pagdalo sa iyong mga gawain. Nang sa ganun po ay tunay po na kami ay lumago sa aming pananampalataya, kami ay lumago sa aming relasyon po sa inyo, at nang sa ganun po ay maging matibay ang aming pong pananampalataya, na siyang tunay po na nagbibigay ng katiyakan sa aming kaligtasan, nagbibigay ng kapayapaan at tunay na kagalakan sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, ganun din po ang mga kapatid po namin na mababautismuhan. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak si Jesus. Amen. Tawagin ko lang si Brother Anthony po para i-announce po yung mga mababaptize. Yung mga mababaptize po, pwede na po silang magbihis at diretso na tayo doon sa pool. No? Medyo mainit na lang, pero kung meron po tayong mga umbrella, magdala kayong umbrella. No? Pakipayungan nyo rin po ako. Baka kasi mabilad ako sa araw. Sige po, yung pong mga mababaptize po, okay, kunin ko na lang yung kopya kay Brother Anthony, i-announce ko po. Tapos yung mga maglilid sa baptism po, siguro magbihis na rin. Doon na po tayo magko-close mamaya ng ating closing song and sa ating pong closing prayer. Si Sister Sorcia, Sister Eileen, Sister Elena, Sister Mayang, Sister Maureen, Sister Rose Ann.